kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na walang mali ang kapangyarihan niya, tapat at kailanman, at di kukupas ang magagawa niya at gagawin pa niya. Sa tuwinay may ginagawa siya at may binabalangkas pa. Di pa natatapos ang isang iglap, may mapapakita na siya, sapagkat sa tuwinay siya ang gawang hiwaga at ang magagawa niya ay mahimala. Kaya't kung tuwirang siya'y kikilalanin lamang, tao'y di masasakitan, di masasaktan ang kalooban. Gayon din naman, di mahihirapan, di magugulumihanan ang kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang tinuran ng banal na Espiritu. Tao ang nagpapahirap ng kaisipan nila. Bakit? Walang kontento. Pangunahing dahilan, walang kasiyahan. Subalit kung gagawin lamang simple ng tao ang buhay niya, hindi niya namamalayan kay ligaya pala. Sapagkat kung simple ang hangarin mo at patuloy kang bibiyayaan ng Ama, sa hindi mo namamalayan yung hindi mo hinahangad, binibigay niya. Kaya naman nahihirapan ang bawat isa, yaong hindi nga kayang tutulan ang kalooban nila. Naroroon na, kulang pa rin sa kanila. Naririyan na, hahanap-hanapin pa. Kaya't ang wika niya, anak, sinong gumugulo sa isipan ng tao? Hindi ako, kundi sila. Anak, sinong nagpapahirap ng buhay nyo? Hindi ako, kundi sila. Sapagkat pinahihirapan ng tao ang buhay katauhan niya kapag marami siyang inaalala, marami siyang ginugusto, at marami siyang hinahanap. Subalit gawin niyong ako ang hanapin at ako'y damhin, at pakikita ko naman kung anong marapat ninyong kamtan. Sapagkat kung paano niyo ako'y napuhap, at kung paano sa akin nilagak ang lahat-lahat, ako rin naman ang sa inyo'y magbibigay ng dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang wika nga ng isang kausap, salamat po eka apo, nang dahil sa mga pahayag na kung hindi po ako sa tuwina ay nagtibay, sapagkat sa tuwina ay naririnig ko yung mensahe, tinatamaan ako. Nang sabi ko sa isip ko, Diyos ko, ako nga po yun. Diyos ko, ako nga po yun. Diyos ko, salamat po eka. Mapalad ka, sapagkat tinanggap mo na mabuti sa puso mo, at hindi kumontrat, naging labag sa damdamin mo't nasaktan ka. Kaya nakapagpabago sa iyo. Ngunit kapag tinanggap mo yaong negatibo na makapagpapahirap ng loob mo, sa halip na bumuti kalooban mo'y sumakit pa. Naging masaklap pa ang dulot ng mabuting balita sa iyo. Sapagkat yaw ng pawang katotohanan na walang pinagkaiba sa isang anak. Ang gusto ng magulang gawin ay ganito, gawin ay gayon. Ang gusto ng anak hindi tama para sa kanya. Mararamdaman ba ng anak ang pagmamahal ng magulang niyang nagtutuwid at gumugusto sa mabuti para sa kanya? Hindi. Sapagkat ang mararamdaman ng anak ay ganito. Lagi mo na lang ako sinesermonan. Lagi mo na lang nakikita ang aking mali. Hindi mo na nakita ang aking tama. Sapagkat gayon ang Ama. Hindi niya sinasabi ang mga tama at mabubuting gawa ng kanyang mga anak, sapagkat alam niya nang nasa tumpak na yaon. Kaya tanong sasabihin niya, yaong mga mali.
at dapat na itama. Ngunit katulad nga ng isang tao na ayaw tumanggap ng kamalian, ayaw tumanggap ng kasalanan, sapagkat doon nahirate ang isip niya, ang kalooban niya, sapagkat ang gusto niya ay ang kanyang masunod at ang kanyang sundin. Ngunit hindi gayon ang Ama. Ang nais niya, sa ayaw mo't sa gusto, kailangang sundin ako. Sapagkat walang gusto ako, kundi kabubuti mo at ikaayos ng buhay mo. Ngayon, kung di mo masusunod, anak ko, ang aral at utos ko, di mo ako kinilala at di mo ako kilala, sapagkat kung totoo ka sa akin, ako'y dadamhin mo na mapagmahal na magulang. At sa gayong pandama mo, mabubuksan naman ang unawa mo at mararamdaman mong mahal nga kita. Mga minamahal ko, yaon ang pawang katotohanan, kaya't nasasakitan ng isip at damdamin ng tao, hindi totoo ang nilalaman ng puso niya. Subalit, pakatandaan nyo't katotohanan ng taglay nito, lahat ng naririnig nyo'y ikabubuti nyo, at lahat ng narinig nyong nakabuti, nakakabuting masigit sa buhay nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kailan may di ituturan wiwikain ng hindi dapat, at kailan may hindi hahayag ang hindi katotohanan. Kung magkagayon at ang katotohanan ng taglay ng sinuman, ang bawat narinig ay nagiging kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa Ecclesiastico, mapalad ang taong hindi nadudulas sa pananalita at di binabagabag ng kanyang mga sinabi. Mapalad ang hindi sinusumbatan ng sariling budhi at hindi nawawalan ng pag-asa. Gumawa ka ng mabuti sa mga kaibigan mo bago ka pumanaw. Tulungan mo sila sa abot ng iyong kaya, pag mong palalampasin ang isang araw na hindi ka magsasaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang buhay ay pahiram, di mo alam kung kailan ang takda niyan, kaya't pag sumikapan mong bawat maghapon ay maging maligaya ka. Sapagkat kung palulungkutin mo sa mga lalahanin at pagkatakot mo sa buhay, hindi mo na malayan ikay namatay, natapos ng buhay mo, di ka naging maligaya. Mga minamahal, ang wika nga, alalahanin sa tuwina ang aral ng Ama at ipagkakaloob niya ang marapat sa tuwina. Gayon nga ang nais niya, maging masaya kayong lahat na anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Ama? Pag binasa ko pong lahat ito, maraming masasaktan sa hindi makakaunawa. Ngunit, hindi maaaring lagpasan. Sapagkat, maliwanag ang tinuran kanina. Panginoon, wala po akong babasahin dito, kundi pagbukas ay ikaw na po ang magsipi kung alin dyan. At pagdakay, ito. Sino nagbigay ng pahayag? Mga minamahal, mahirap lilangin ang Ama at mahirap dayain ang sarili. Kaya't inyong pakinggan. Mapalad ka, o tao, kung pinag-uukulan mo ng panahon ng karunungan at dinidili-dili mo ang kanyang mga aral. Mapalad ka kung pinag-aaralan mo ang kanyang mga tuntunin at sinasaliksik ang kanyang mga lihim. Mapalad ka kung nagmamanman ka sa kanya na parang isang mamamaril at nag-aabang sa kanyang daraanan. Sapagkat pawang katotohanan, ang nag-aaral ng karunungang mula sa katotohanan, nakalalaya sa anumang dilim ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo.
sapagkat ang karunungang yaong nabuksan sa isipan na siyang binahagi ng ama't niloob niyang makamtan, siyang magiging daan upang ang kanyang kalooban ay kamtin at matutunan ang kanyang kagustuhan. Kaya't ang sinumang sa kanya ay sumusunod na lubusan, na biguman ngayon, lalaban pa rin hanggang kamtin ang tagumpay. Nawalan man ngayon, hindi maninimdim, umaasang may darating. Inalis man ang kanyang karapatan, Ama naman ang magbibigay ng higit sa karapatan, maligaya pa rin naman. Sapagkat ang lahat nga, Ama ang may batid kanino man. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't maliwanag ang tinuran, ibigin mo ang Panginoon sa buo mong buhay at tumawag ka sa Kanya nang iligtas kaniya. Sapagkat kailanman, ang kayamanan ay mabuti kung hindi kinamtan sa masamang paraan, ngunit ang nilolob ng tao'y nagbabaka sakali, ngunit parang kumisay hindi mapagmarali. Kabuti ng taong di mapagmarali, at kay buti ng amang mapaggawa ng mabuti ka, hit kailan ay di nawawala. Kaya't kung paano ito ginawa mo, ano kaya ang ganti sa iyo? Inyong pakinggan, mga minamahal ko. Kaya nga't ibinigay ang Espiritu ng katotohanan upang ang katotohanan ay mawawaan ng sinuman. At sa kanyang karunungang nabuksan sa kaisipan, yaon ang magsisilbing susi upang kamtin niya ang bala ng kagustuhan ng Ama ng di siya mismo bilang tao lamang, kundi ang Amang pinangunguna niya upang sundin ang kalooban niya, masunod naman ang Kanya. Sapagkat kung paano sinunod niya sa Ama, kasunod ang galak na dulot naman niya. At yaon ang pawang katotohanan, kapag ang Amang nanahan sa puso ng bawat isa, puso'y pangangalagaan, isip ay gayon din. Kaya't sinong tao ang sa kanya'y malilisya at sa kanya'y mawawalay at magugupo ang buhay. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tumahak sa daang matuwid, liwanag ay kakamtan, makulay na buhay, ang ikasisiyang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad ng halaman, kung misay sagana ang bunga na namumulaklak at bumubuka, ganyan din ang isip, kailangang managana. Subalit pasaganain ito sa mabuting nilalaman niya, huwag sa masama't nakakalito ng buhay mo. Iyaon ang wika nga ng Amang napagmahal sa tuwina. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito, sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon ako sa sinagsugo sa akin, wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At gayong sabihin ko sa inyo'y natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman na ang katotohanan ng pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita tulad sa katulan.
sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo pang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili ang sasabihin niya sa inyo, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Yaon ang pawang katotohanan. Kristo mang nabuhay na nagkatawang tao sa kalupaan, di pagdakay katotohanan ay kinamtan ng nilalang, na yaong nakapiling nakasama sa buhay, kundi ng dumatal, Espiritong banal. Kaya't ang pawang katotohanan kung sa katauhan, yaong Espiritong di namamalayan, kung paano ito'y nakapaloob sa katawan, ang katotohanan ay kanilang kakamtan. Mga minamahal, masarap sa piling ng magtuturo sa iyo ng katotohanan ng iyong buhay. Kapag hindi ka nawalay, itutuwid ang iyong daan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Sadya pong mahirap unawain, ano? Mahirap maunawaan bilang tao. Ngunit alam niyo po, katulad ng batang tinuturuan, sa unay walang alam, ngunit nang matyaga mong tinuruan at matyaga naman siyang nakinig, natuto rin. Ngunit subukan po ninyo yung batang tinuturuan mo kung ano-anong ginagawa. Tinuturuan mo kung saan nakatitig, kung saan anong gusto niyang gawin. Sasabihin mo sa kanya, huy, nakikinig ka ba? Hindi ka pinapansin? Aba, ano bang ginagawa mo? Hindi ba tinuturo ko sa'yo? Wala pa rin. Ganyan din ang matanda. Sapagkat, ang lahat lang nakikinig at nakabukas ang diwa, yaon ang papasok ang katotohanan. Sapagkat dito, kaya nga't dito hinalikan ng Kristo ang mga alagad. Sentro. At gayon din ang Espiritu sa inyo kapag kayo'y ginagawa, rana. Patnubayan kayo. Ngunit ang tao'y ang ugaling gawin yung magmano. Ginagawang tao yung Espiritu. Halimbawa'y binabasbasan ka ng gayan, sinasentro dito mo at sinasakop ito mo, ang gagawin pa'y kukunin ng kamay mo at magmamano. Tao ang ginagawad sa kanila. Hindi gayon. Kaya nga't kung pagninilayan, matanda ka, babasbasan ka ba ng isang bata pa sa'yo? Ngunit kung may pangunawa, habang binabasbasan, ninanamnam na tuwiran, dinadamang lubusan, pumapasok sa buong katauhan na di na mamalayan. Dooy nararamdaman na lamang nila, Diyos ko at Ama ko, ano itong naramdaman ko? Bakit kakaiba? Sa buong buhay ko, di ko pa ito nadama. Subukan ninyo, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang gawa ng Espiritu? Kaiba sa gawa ng tao, di po ba? Kaya't kapag may ginagawa ng kaiba yung kapwa mo at hindi mo naintindihan, luka-luka, loko-loko, loko-loko, ang tawag ng tao. O kaya baliw ito. Ngunit yung nakakaunawa, siyang-siya, damang-dama, sapagkat ninanamnam na mabuti naunawaan ng isip nila. At nananagos, nanunuot sa buong bahagi ng katawan nila. Kaya nga, salita lang nagbigay, buhay. Maliwanag ang tinuran, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Maaring pag-aralan ang lahat ng libro, at kapag natutunan mo sa pagmemorya mo, ay maaari mo nang sabihin, alam ko na yan. Subalit ang karunungang mula sa Ama
kailan may hindi lahat mapag-aaralan ng buong mundo, buong tao. Sapagkat kung wala ang Espiritu Santo na nakaugnay sa buong katauhan, ang pinag-aralan ay kathang-isip ang numukal, nalis siya sa katotohanan, di natupad ang kalooban at kagustuhan ng amang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag ang tinuran, Espiritu Santo, bukal ng habag at awa. Espiritu Santo, liwanag ng buhay. Espiritu Santo, turuan mo po kami sa makatwid. Ang Espiritu ng katotohanan, siyang magtuturo kanino man. Kaya't kapag siyang nagturo, natuto ang tinuruan, naganap ang sa Ama na totoo, siya'y buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Katulad ng magaling na tao, matalino, halimbawa ilang lengguwahe ang alam niyang sabihin, pinag-aralan niya yun. Hindi basta dumatal lang yan. Ngunit ang katalinuhang mula sa Espiritu hindi pinag-aaralan. Buhay po ba ang Diyos? Kusang numunukal, kusang bumubukal, kusang bumabalong, di kakatitigangan. Kaya't kapag napagtanto ng mga tao, paanong nagagawa yun? Kapag sinusuri nila, kamangha-mangha eka, katakataka eka, katakataka ba ang gawa ng Ama? Sadyang nakakamangha. Tunay nakakamangha. Ngunit kapag alam mo na siya nga, hindi ka na mamamangha, hahanga ka. At sa paghanga mo, masisiyahan ka pa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat batid mong gayon ang gawa niya, kahiwa-hiwaga. Tunay siyang makapangyarihan at mahimala. Kaya nga, ang kanyang espiritu ang ginawa niyang patnubay upang ang tao'y matuto sa kanyang kagustuhan. Mabuksan ang pangunawa sa kanyang mga salita at mabuksan ang pandama at madama siyang mahal na mahal sila. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya nga, mula kay Isayas, ang sabi ni Yahweh, kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw nitong si Yahweh. Ang kanyang hinirang sa gitna ng hirap ay kinahabagan, yan ang pawang katotohanan. Kailan may di malilimutan ng Amang pangako niya kanino man, na siya ang tanggulan, sandigan ng buhay, siyang tanglaw at lakas ninuman. Kaya't kung ito ang pananaligan, na sa tao'y kakamtan at paghahariang tuwiran, sinong taong manghihin at manlalambot sa pakikibaka sa buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May mga taong magulang ay ganito ugali. Kung sino yung anak nilang mahina, siyang lagi nilang sinusubaybayan, inaaruga. Subalit mayroon namang kung sino yung anak niyang malakas, kung sino yung magandang buhay, siyang kanyang minamahal. Kapag nagkamali, tinatakwil at yung mabuti, mahal na mahal. Ang sabi ng Ama, ikaw na magulang, kung ikaw mismong di makaunawa at gumusto't magmahal sa anak mo, sino pa ang hihigit? Ikaw ang umanak
ikaw ang nagmahal, na dapat ay ikaw ang sumadsad. Buhay ba ang Ama? Kaya, iba't iba ang katwiran ng tao, iba't iba ang pananaw sa mundo, iba't iba ginagawa ng tao, iba't iba layunin ng tao, iba't iba sinasabi ng tao, ngunit ang iisang Ama, noon, ngayon at kailanman, walang pagbabagong ginagawa, ang mga sinasabi, mga panukala, mga adhika, at mga gagawin pa. Sapagkat noon, ngayon at kailanman, isa lamang siya, buhay na nagmamahal kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga po, kapag may nananalumpati at pagkahaba-haba, at yun namang mga nakikinig ang layunin lang ay makinabang. Lahat sila di niya namamalayan, tulog na pala. Buhay po ba ang Diyos? Gayon din po naman ang mga mananampalataya ng Ama. Kapag ang mga nananalig sa Kanya at sumasampalataya, yung lamang mga nasisihan, magandang buhay, sagana sila, at akala'y pinagpala. Ngunit, hindi naman nila alam, lisya ang kanilang gawa. Masaya sila na pagmamalaki nilang pinagpala kami ng Diyos. Mahal kami ng Diyos sapagkat kami pinananagana. Tandaan po ninyo, ang tunay na mahal ng Ama, dumaranas siya sa apoy ng pagdalisay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat doon niya sinusukat ang kanilang katapatan, ang kanilang katatagan, at pagiging makatotohanan. Kaya, dumaranas ba kayo? Tiimbagang lunuking nyo ang pait na pinalasap, pagdakay tamis naman ang kaakibat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang mga anak na tapat at sa amay ganap tumanggap, habang dinadarang sila sa apoy, sila'y natitigib ng katapangan, na kung papaano yaon ang lakas at tibay na kaloob, tanda ng kanilang katapatan, at pagkatapos na naidarang at naging matatag matibay, pinutungan ng tagumpay. Sumainyong kapayapaan, magalak kayo, mga mahal ko. Kung mabuti ginagawa nyo at kabutihan ang nasa nyo, dinaranas nyo pa rin ang lumuha kung magkamisan, huwag matibayan ng kawalan, kundi magtibay sa magkakaroon pat galak ang kapalit niyan. Sapagkat siyaon ang Ama, pagkatapos ng hirap, ginhawa ang kaakibat. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Mahirap pong paniwalaan at mahirap ngang tanggapin. Noon, nung hindi ako ganito, akala ko kapag mabiyaya ka, mahal ka ng Diyos. Akala ko kapag pinasisibol niya yung biyaya mo, dinidinig ka na lahat ng sinasabi mo. Kahit pala mali yung ginagawa mo, dinidinig ka pa rin pala niya. Kahit pala hindi ka na lumalapit sa Kanya, dinidinig pa rin pala niya. Aba, pinagpapala ako. Sasabihin mo, ay salamat po Panginoon, at kay daming anak ng baboy ko. Ay salamat Panginoon, kay ganda ng ani ko. Ay salamat Panginoon, maganda ang biyaya ko ngayon. Ngunit ang tanong ng Ama, paano kaya anak kung hindi ko pinaganda ang ani mo? Kung walang inanak ang baboy mo? Kung hindi pinagpala negosyo mo? Ibig sabihin, hindi pala kita mahal. Tandaan nyo anak, ang tunay na nasasabing mahal ako at mahal ko siya, nagkakaisa kaming dalawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, mahirap unawain, mahirap tanggapin. Ngunit kung mauunawaan nyo lamang, napakagaan sa kalooban. Buksan nyo sa banal na aklat, kung naunawaan nyo at may espiritu kayong maghahayag, sinisigurado sa inyo ng Ama, di mabibigatan ang balikat nyo, hindi mapupersa ang bisig nyo, hindi hihilahod ang tuhod nyo, at di bibigat ang dibdib nyo, lalong hindi gugulo isip nyo, sapagkat siyang magpapagaan sa lahat ng ito. At pagkatapos na nakita niya, ika'y totoong anak niya, tapat ka palang totoo sa kanya, isang araw di mo namamalayan, lahat na yon binalik ng higit pa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O dakilang aking Ama, Diyos ng hiwaga at katotohanan, walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman, yaong sayo'y tuntunin na babutit kay inam. Liwanag mo'y walang kamatayan, puspos ka ng kabanalan, kapangyarihan mong taglay, nagagawa mong anuman. Maliban yaong kasalanang tao ang may alam, at tuwir ang ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Lahat ng sayo'y gawang kay inam, hindi masilayan ng di sayo'y naghahanap na tuwiran. Kaya't aking sayo'y alay, mga anak mong minamahal, sa dako mong sa kanila'y tinunguhan, puspusin mo ng kaliwanagan. Kung paano'y kamti nila, yaong marapat sa kanila, ikasisya't ikagagalak, ikauunlad ng sayo'y pananalig na ganap. Sa gayon, ang bawat isa'y masisyahan sa handog mong kay inam, yaong pangunawa nilang taglay, naging susi ng mabuting buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga ng Panginoon, dagat mang malalim, mababaw, at natigang, kapag ginusto niyang paahunin sa tigang na tigang na buhangin, lumalagpas pa sa patag na daan. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag ginusto niya'y kaya niyang yugyugin pagkat tibay-tibay mang bakal na tinanim. Ngunit, kailanman ang kanyang gagawin, walang nakaalam na sino man. Kaya tao, bakit nga baga di handog sa kanya? Sapagkat siya nga lahat ng may kapangyarihang gumawa ng dapat. Kaya't kung papaano kayo'y nagtitiwalang tumatawag, hintayin niyo ang kanyang paglayang ganap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Alam niyo po, totoong-totoo yung kapag nakikinig ka, natututo ka, pag ninamnam mo, mararamdaman mo, mabuti po kayo, nauna kayo lagi. Ako, pagkatapos pa, kung wala akong oras makinig, hindi ko pa mapapakinggan, subalit napakahiwaga po ng Diyos. Halimbawa, may dumarating sa aking isip bilang tawa ko, dahil po siyempre buhay pa ako, tao pa ako, hindi pa ako patay. Minsan ipapasok kung ano-ano. Alam niyo po ba yung pinakikinggan ko mensahe, napatapat dun sa... Kaya sabi ko, Diyos ko, napakahiwaga mo, Ama. Ako po mismo, nagigising. Nagigising. At sabi ko, Diyos ko, purihin ka. Paano kung hindi ko ito narinig sa oras na ito? Paano ko mapagninilayan at babawiin ang aking isip sa ganitong mabuti mong paghandog? Kaya po, napakahalaga ng mensahe ng Diyos. Napakahalaga po sapagkat hindi lahat ng tao binigyang karunungang manalita, magpahayag ng mabuting balita. Kaya't ang taong nakikinig sa kanyang kapwa na hindi pagkataong sinusurit minamasdan, kundi ang salitang binibitawan, natututo sa kaukulan ng Amang mahal. Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Wala po. Halimbawa, pumapasok sa isip mo, Diyos ko, ba't kaya gano'n? Naglilingkod ako, gano'n. Bigla pong narinig, pasubali ko sa inyo, kung tunay na lingkod kayo, ba't nagtatanong kayo, di nyo tibayin ang loob nyo? Diyos ko, ako yun sabi ko. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoong-totoo po yan. Kaya, hindi lang sa inyo ang mensahe, sa akin din po. Kaya, pinare-record ko para mapakinggan ko. At yan si Mores, sabi ko nga, anak, kapag may na-miss na isang mensahe, agad ire-record mo na kasi sayang yung oras na hindi ko mapakinggan yon. Bakit po? Ako rin pinagninilayan ko yan. At nakakahiya po yung sa bibig ko nagmula, tapos ako mismo, ako pala'y hindi makatupad, makagawa. Kaya ano pong hinihiling ko naman? O Diyos ko, tama kong makapangyarihang pinaglilingkuran namin. Huwag mo naman po ako pagbibigkasin nang di ko magagawa sa aking sarili. Bakit po? Nakakahiya po. Halimbawa, may nangaral, huwag ka ikang maglalasing. Siya naman mismo ay mahilig sa inom. Ay paniniwalaan ka po ba noon? Ano po ibig sabihin? Sinabi mo sa kapwa mo, ang tibay ka, makakaalis ang anak mo. Pagkatapos ikaw mismo'y wala kang pagtitibay, paniniwalang ang anak mo'y babaguhin din ang buhay, katanga mo naman. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, napakasarap, napakabuti ng Diyos. Lahat po ng ating mga pinagdaraanan ay tunay na kung babaybayin mo'y talagang, kapatid? Pero, pagkatapos niyan, galak yan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, marinig mo yung, may kinuwento nga po yung anak ko nagsarado daw yung isang nalugi ng may 1,000,000. Diyos ko at ama ko. Sagot ko naman, makakabawi pa yun habang may buhay siya. Yun lang palang namatay, siya buhay pa. Hindi babawiin din yan sa takdang panahon, ipagkakalob sa kanya. Di po ba? Kaya sinabi niya, habang may buhay,
may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lagi niyo pong tatandaan yon. Alam niyo po, sa totoo lang, dumarating sadya sa tao yung kumisay manghina ang loob. Subalit sino po ang nagpapalakas? Kanino mo huhugutin ang lakas? Kanino kahihingi ng lakas? Wala pong iba, sa Diyos lamang. Kaya't napakahalaga ang hanapin mo siya at nang makilala mo, maapuhap mo ang kanyang kagustuhan. Sundin mo at susunod ang kapalaran mo mabuti sa takdang araw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, tingnan niya po natin kung masaya na kayo. Masaya po ba? Narinig niyo po yung mensahe, yung binasa? Walang makakapagpahaba ng buhay sa taong malulungkutin? Po? Di po ba? Kaya nakakatuwa. O, tingnan niyo po yung buwan. May katabing star. O, ganyan po ang katotohanan. O, binigay na sa iyo ng liwanag, ng Ama yung liwanag. Bibigay pa sa iyo yung tagumpay kapag ginusto niya. Di po ba? Di po ba? Eh, kaya nga, o, tingnan niyo po kung misa'y madilim, walang tala kahit isa. Dumating man sa buhay mo yung dilim, kapag pinasilay ng Ama ang liwanag, hahawiin niyang lahat para kamtin mo ang galak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung naniniwala kang totoo sa Diyos, yung mga sinasabi niyang yan ay napakahirap pag-aralan bilang tao. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng kanyang espiritu'y natuto ang tao. Natutunan ng kapwa mo, matututunan mo rin. Nagawa ng kapwa mo, magagawa mo rin. Halimbawa, tumakbo ang hindi pilay. Ikaw na hindi pilay, makatatakbo ka rin. Tama po ba? Ngunit kapag naglakad ang bulag at diretsong naglalakad at ikaw ay maliwanag, nakakahiya ka naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya bago makakita ang bulag, dapat ikaw munang maliwanag. Ang mali naman sa tao, sasabing maliwanag ang isip niya, pero ginagawa niya ay nasa dilim at daig pa nung bulag. Kahit walang nakikita, maliwanag ang pangunawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, pagharian kayong ganap. Huwag pahirapan ang isip sa hindi tamang pag-iisip, huwag pahirapan ang loob sa hindi tamang pagtanggap, kundi gawing marapat amay unahin, kasunod ang galak. Sa patnubay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, magsihayo kayong totoong galak sa puso nyo'y tinanggap at liwanag sa inyo'y manahang ganap. Pagpapalay laganap, inyong kamting marapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Pag-aralan niyo po, sa loob ng 12 buwan, may 1 buwan kulang ang buwan. Ano po yun? O, sa Makatwid, doon pa lang po pag nilaya ninyo. Ibig sabihin, 12 buwan ng 1 taon, ano? Ngayon, yung isang pagkakataon na binigay sa iyo ng Amay, kinulang ka, may pagkukulang sa iyo. Abay, isipin mo, mahaba yung pagkakataong may bibigay niya para mapunuan ang lahat ng kakulangan mo. O, sinong nakapagnilay niyan? Sinong nakapag-isip niyan? Wala ni isa man. Subalit ang Espiritu Santo, yan ang pawang katotohanan. Anong kulang sa iyo, anak ko? Ngunit ako'y kasama mo. Ang lahat ng kulang mo, pupunuan ko ito. So may inyong kapayapaan, tayo na magsihayo, nagalak ang tinanggap. Tayo na po.